Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Sergeant. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soc Sergeant o ICON SOCS. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Frian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera, ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects and activities ng ating pamahalaan. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa Facebook, sa YouTube, and Spotify. And for today's episode, makakasama po natin ang isang opisyal po ng Department of Education dito po sa Coronadal City Division Office. We have with us today si Dr. Omid Shamard. Siya po yung in charge po sa mental health sa Cotabato, Coronadal City DepEd Division po. Doc, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig nating mga kababayan, sa mga kapatid nating Bangsamoro, Assalamualaikum and Free Palestine. Yes, okay. Thank you very much, Doc. At pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon. Napaka-timely itong ating topic ngayong araw, ngayong episode, no? About mental health. Kasi itong mga millennials natin, parang one of the problems itong mental health, merong mga suicide pa sa mga sides nila, Dok, pag sinabi po nating mental health, ano-anong mga konsepto o mga general notions ang papasok sa atin, yung mga isipan tungkol dito? So, una sa lahat, importante na talagang ma-define natin kung ano yung health, no? According to WHO, health is the complete physical, emotional, and social well-being of a person, and not just the mere absence of diseases, no? So, kung ikukumpara natin sa physical health, yung physical health natin kapag tayo po ay may lagnat, may ubo, may trangkaso, hindi ba ang hirap pong makapasok sa sa trabaho. Pero kailangan nating maintindihan na yung mind natin, it also controls our body. Ngayon po, kung may mga problema po tayo sa mental health, tulad ng depression or anxiety, talagang magiging dysfunctional din po tayo. So, magkatulad yung epekto ng physical health at mental health problems, no? Nagiging dysfunctional yung tao. Pero nga, yung sa tanong po natin, sa kasalukuyang lagay ng lipunan, kung saan hindi pa masyadong laganap ang konsepto ng mental health, siguro marahil may mga areas na laganap, pero may mga ibang areas din na hindi pa masyadong laghanap. Nakikita natin yung mental health problem as, for example, derogatory yung nililabel ng iba, baliw, for example. Pero hindi nila alam na talagang may mga diagnosis ang mga ganitong problema. Kaya, napaka-importante talaga ng information and education campaigns on mental health. Okay. Doc, ang kadalasang dahilan po nitong mental disorder? Sa school po ba or in general? In general po. Okay, in general. So, very complex, no? Very multifactorial yung dahilan. Yung model na ginagamit po namin sa medisina ay ang biopsychosocial model, no? So, biological model, ito yung mga biological causes ng mental disturbances or mental health problems, tulad na lamang po ng imbalance sa neurotransmitters natin. So, ibig sabihin, may mga individuals na genetically predisposed talaga sa mental health problems. Psychological and social, mayroon din. Nakikita natin ngayon, syempre, ang hirap ng buhay ngayon. Tumataas yung mga bilihin, tumataas yung presyo ng langis.
Even po ang presyo ng serbisyong pangkalusugan, medyo napapatungan din po. So, socially po, nagkakaroon ng maraming problema ang mga kababayan natin. Alright, For example, kapag ikaw ay umuwi sa bahay ninyo, may sakit ang nanay nyo, pero ikaw po ay kontraktual at mababa ang sahod. Tapos pagdating sa ospital, hindi ka makakapasok kasi wala kang pan-down payment. So, Yes. malaking problema yon, malaking dagok yun para sa isang ordinaryong Pilipino na kontraktual. So, usually, itong may mga ganitong problema, talagang magkakaroon sila ng mental health problem. So, sinasabi ko ito para malaman natin na hindi lang siya biological. Social din yung causes ng mental health problems natin. Sa part naman po ng DepEd, sa schools natin, andyan po yung constant pressure sa mga kabataan natin na magkaroon ng mataas na grado, constant pressure sa paaralan, problema sa mga kaklase, for example, bullying. Yes, Sa lagay naman po ng mga teachers natin, may mga nare-receive po akong cases ng anxiety kasi napakarami po ng load nila, no, ng mga ginagawa nila. Inuuwi Yes, pa nila yon sa bahay. Oo. Wala na silang oras para sa mga sarili nila. So, wala pong iisang muka ang dahilan ng mental health problem. Ang tawag po natin dyan, multifactorial. It's really multifactorial. It's biopsychosocial. So, depende po sa konteksto ng tao. Dok, paano natin masasabi na ang isang tao ay dumaranas ng sakit sa pag-iisip? Okay. So, meron kasi ibang simptomas pa lang or syndrome pa lang or meron ding ibang diagnosis na, no? Okay. For example, sa depression, madadiagnose mo lang yan kapag na-fit niya na yung criteria for example, major depressive disorder. So, para po malaman na may sakit talaga yung isang tao, hindi po, wala po siyang muka. Anong ibig sabihin? Wala siyang mukha, no? So, for example, ang dami kasing diagnosis anxiety. Anxiety, may mga physical manifestations. Yung Okay. iba, psychosomatic yung tawag natin dyan. So, diaphoresis. So, nagpapawis, Okay. nanginginig, Okay. palaging kinakabahan, umiiyak. And it leads to dysfunction. So, hindi ka na functional sa daily activities mo. Yes, Yun yung basis natin talaga sometimes for treatment, no? Pero may iba rin po kasi, ma'am, na kaya nilang itago. May mga Okay. kakilala nga po ako since medical school na may major depressive disorder pero kaya ngumiti. Minsan class clown pa okay. nga sila. So, wala pong iisang muka. May mga panahon na nakikita mong meron talagang disturbance sa kanilang pag-iisip. For example, schizophrenia patients natin, may hallucinations, Okay. auditory and visual hallucinations. Oo. Pero may mga iba pong diagnosis ang mental health na namamask ng tao at wala pong muka. Nakikita po natin silang masaya pero pag uwi nila or kapag mag-isa na sila, tinatago po nila ang karamdaman nila. Dok, pwede bang namamana natin itong mental disorder? Possible po. Sabi ko nga kanina, may iba pong may genetic predisposition dito. Pero kasi yung pagmana din, hindi lang din siya biological pwede din rin siyang social. Kapag, for example, na-expose ka sa isang bahay Sa or isang sa isang environment. family or isang environment na nakikita mo na may dalawa, na close mo, na nag-commit ng Suicide. pagpapakamatay. Meron tayo tinatawag na phenomenon din na Okay. suicide contagion. But biologically, yes, pwede pong may mga taong genetically predisposed to that. Dok, paano naman sa isang matatag na lipunan, gaya din dito sa atin, gaano naman kahalaga na dapat may malusog na kalusugang pangkaisipan ang mga ating mamamayan, especially sa ating mga estudyante? Kasi po sa lipunang Pilipino, Bangsamoro at lipunan ng mga katutubo, ang asset po talaga natin ay ang populasyon natin. Okay. Ang mga tao, no? Sila yung pundasyon ng lipunan. Sa lipunan po natin, palagi ko pong sineset na example ay example, mama, magbibigay lang ako ng scenario para Doc. mas ma-explain ko yung Yes, sagot oo. ko, no? Sino nga ba yung pinaka-essential part of our society? Para po kasi sa akin, hindi tayo yun Tayong mga upper middle class or middle class or Mga mga working professionals, class, oo. hindi tayo yun Yung pinaka-essential na parte ng lipunan natin, yung mga magsasaka,
yung mga mangingisda, yung street sweepers natin, Okay. yung garbage collectors natin. Kasi po pwede pong umabsent tayong dalawa sa isang araw, magpapatuloy ang lipunan. Pero isipin mo kung umabsent yung mga magsasaka. Kung umabsent ang street sweepers at garbage collectors natin, hindi Yes. magpapatuloy ang lipunan. So sila yung essential part ng lipunan natin. Pero for example, may mental health problem itong essential part ng lipunan natin. Oo. Mga magsasaka, may mga kaso tayong Yes. papakamatay sa mga magsasaka kasi hindi na nila nakuha ang lupaing sinanla nila, no? Kasi kalakhan sa magsasaka natin, hindi pinagmamay-ari ang lupang sinasaka nila. Yes. Ang mga garbage collectors natin, sometimes, most of the time, contractual sila, mababa ang sahod, so mas malaki yung problema nila sa bahay. Isipin natin kapag meron na silang depression or meron na rin silang anxiety, hindi sila makakapasok. No, hindi sila makakapasok sa trabaho. Imagine natin kapag itong mga essential part of our society hindi makakapasok sa trabaho. Imagine natin na kung huge chunk of our students or learners ay hindi na makakapag-aral dahil nga sa mental health problems natin, magkakaroon talaga ito ng impact sa ekonomiya ng bansa. So, kasi sila nga talaga yung foundation ng economy natin. So, ibig sabihin, in order to have pro-people and good economy, we need to have a healthy population. Okay. Dok, sa inyong palagay bilang doktor, Opo. anong kailangang isang alang-alang na ating mga program and policy makers, upang matugunan itong mga suliranin sa mga patakaran, kakulangan sa resources at infrastructure sa loob ng mga ating mga tanggapan, lalo na sa kalusugan, Dok, Okay. So, maganda kasing himay-himayin natin. Okay. No? Kasi hindi pwedeng mag-criticize ako dito ng local government and local agencies tapos hindi natin nakikita yung big picture, no? Oh, yes. Sa ahensya po kasi ng kalusugan po, ma'am, devolved po yung Yes, healthcare system. Ibig sabihin, may mga programa, daming programa ng DOH na devolved Sa sa local government. So, Okay, yeah. depende na sa kanila kung makaka-hire sila ng psychologist, ng clinical psychologist, ng psychiatrist, depende sa revenues nila. So, iisipin natin yan, paano na lang kaya yung mga 4th to 6th class municipality? I worked in 4th to 6th class municipality sa Caraga, no, sa isang geographically isolated and disadvantaged area na isla. At nakita ko talaga yung epekto ng devolution ng healthcare, no? Kulang yung manpower, kulang yung mga programa namin para sa mga tao doon, no? So, para po sa akin, number one, a good national leadership and DOH talaga. Number two, para po sa akin, hindi po ito view ng ahensya ko. Personal view ko ito bilang doctor at isang advocate, no? Hopefully, sana hindi na natin ma-devolve yung healthcare system natin para mas makapacitate natin ang local government units natin, local agencies in health natin in terms of manpower, in terms of infrastructure, and in terms of funding. Kapag ganito po kasi, kapag mas tumaas yung pondo natin, mas tataas din yung manpower natin in health. Kapag mas tataas yung manpower natin in health, no, sa local level, talagang mas matututukan natin ang mga komunidad. Personally po, advocate po kasi talaga ako ng community empowerment. Doon po talaga nagsisimula ang kalusugan. Hindi po sa hospital, hindi sa infirmary, hindi sa tertiary hospital. Nag-uumpisa siya sa community, no? So, community empowerment. Paano po natin yan magagawa kung may kakulangan po sa manpower natin? Just last year or 2 years ago po, ang dami pong natapos po yung program ng DOH na deployment ng human resources for health. So, napakarami pong local agencies in health na nagkulang po sa manpower. So, importante po yun. Kasi po kapag kulang yung manpower, ang dehado po dito, number one, yung mga tao sa komunidad natin. At number two po, yung healthcare workers natin. Kasi kapag overworked na sila na yung mga ngailangan ng mental health interventions. And to briefly answer your question, ma'am, ang kailangan isaalang-alang, number one, personal interests, isang alang-alang natin yan. Number two, kailangang ma-assess natin yung kakulangan natin at akuin natin yung mga kakulangan natin. So, ibig sabihin, hopefully po ang trajectory na ng DOH ay pag-empower ng primary healthcare system natin. Para po mas mabigyang pansin ang preventive healthcare than curative healthcare. Yun po yung mahaba kong sagot sa tanong. Thank you very much, Doc. Ang galing nyo. At least napapaliwanag natin kung anong
dapat gawin ng inyong sektor para matugunan itong Correct. problema ng mga kabataan natin sa mental health. Ano? Mm. Doc, bilang doktor ng DepEd Coronadal City Division, oo, may mga insidente ba ng mental health disorders base sa inyong datos mula, sabihin natin mula January hanggang ngayong Sa oras na ito? sa DepEd naman po, trigger warning lang din po sa mga nanonood, since napasok ako ng March, meron po tayong 4 na kaso ng pagpapakamatay. Okay. Pero hindi po ito public schools lahat, no? Meron din sa private schools kasi. Pero syempre, nirespondahan din natin yon, no? Meron po tayong cases ng bullying which causes emotional distress. Okay. Kapag emotional distress, hindi pa yan mental health diagnosis, distress pa yan, but it could lead to a diagnosis. Sa mga teachers po natin, nagko-collate pa lang po tayo ng mga datos, kasi ang dami ding overwork sa mga teachers natin, pero may dalawa na pong lumapit sa akin, presenting with symptoms of generalized anxiety disorder. Okay. At kamakailan lang po, nakipag-collaborate po tayo with our city LGU, no? So, tinulungan po tayo. Maraming salamat po sa City Health Office at City Population Office ng Coronadal City. Tinulungan po tayo na i-launch yung ating heads assessment. Ito po, ma'am, Okay. yung screening tool na ginagawa natin sa mga kabataan para malaman mo kung sino yung mga may red flags, no? So, inumpisan po natin yan sa Governor Sergio Morales, National High School sa Paraiso, Barangay Paraiso sa Coronadal City, para ma-assess namin kung sino yung mga prone, no? So, it's a screening, it's a psychosocial screening tool. At nakikita po natin doon, kahit hindi po natin sila madadiagnose, may maraming kabataan ang may emotional distress. Pero yung mga problema ay nanggagaling sa bahay, hindi sa paaralan, no? So, ako personally, sa mga na-interview ko, Isa-isa nyo silang yes, in-interview. 100% po yun. Tinulungan po tayo ng CHO at ng City Population Okay. in terms of manpower kasi hindi po namin kakayanin. Yes po. Ang dami pala talaga, lalo na po yung mga anak ng mga OFW, ang laking impact pala yun sa mga Okay. kabataan. At yung mga anak na nakikitang nag-aaway o naghihiwalay ang kanilang mga magulang. So, or like bulk of these cases of emotional distress, nagro-root sa mga tahanan nila. So, yun po. Wala po akong concrete na dato sa mga diagnosis kasi po, minsan nagre-refer po tayo para sa assistance from DSWD, pero may mga iba rin po na hindi na nakakapag-refer dahil sa kakulangan po ng rekurso. Doc, faced with this problem, ano-anong mga intervention, mga programs ang ginagawa po ng inyong tanggapan? Okay po. Sa DepEd po, for example, unahin ko muna yung manpower. Sa division office, meron tayong mental health coordinator, no, na nurse po natin. Sa schools po, meron po tayong school mental health coordinators. At Okay. sa mga piling schools, meron din po tayong guidance counselors, no. Pero yung ratio kasi yung ideal ratio po ng guidance counselor to students internationally, 1:250. 200. Nationally, 1:500. Okay. Atin po dito sa KN, 1:2,000. Ang laki ng Okay. differential. Pero may mga programa naman po tayo. Aside from counseling, meron po tayong mental health seminars Okay. sa teachers and learners natin. Nagtatag po tayo ng referral system kapag may mga problema. May mga activities po tayo during the World Mental Health Day at iba pa po, dagdag na po ito yung heads assessment yung sinabi ko kanina, Okay. dagdag na activities po yun namin para ma-screen po talaga namin yung learners namin. And aside from that, para po kasi sa akin, secondary prevention itong mga trainings na ito. Meron din tayong psychological first aid training. May mga PFA providers tayo ng mga teachers. So, Okay. psychological first aid kapag, for example, sa isang classroom may malaking nangyari, may nagpakamatay, for example. Kailangan kasing may psychological first aid mo, yung friends at yung lahat na involved doon. So, may mga ganun providers po tayo sa DepEd. No? Pero, asa na ba ako? Pero ayun po, sinasabi ko na secondary prevention lang po ito kasi yung primary prevention talaga ay to address the stressor.
Yes, the oo. actual stressor. Mm. So, paano po mangyayari ito? What if ang stressor po, hiwalay ang magulang, kahirapan, OFW ang isa sa mga magulang nila, bullying sa pamayanan. Ibig Mm. sabihin po, multi-sectoral collaboration po talaga yung Yes. kailangan. Kaya po nakapag-meeting tayo with our City Council for Mental Health Mm. para magkaroon ng interface between DepEd, City Population Office for Parenting, CSWD for VAUSI, CHO for Health Services, para po multi-sectoral yung approach natin dito. Okay. Meron tayong mental health health Yes, council yes. dito sa Opo, Coronadal sa City. Coronadal City po. Ano na pong nasa ang level na po itong Okay. konseho na ito, Doc? So, nakapag-create po tayo ng technical working group para gumawa po ng polisiya. So, at first kasi minute lang lahat ng sectors Nireport kasi namin yung suicide contagion case natin the last academic or school year. And then, nag-invite po tayo ng iba't ibang sector. In-invite po ng LGU natin. May religious sector, CSWD, CPO, police, may mga politicians po tayong umupo. Okay. And then after that, sabi po ni Mayor Ojena, gumawa tayo ng technical working group para gumawa tayo ng ordinance, no, sa city natin. So meron na tayong TWG. Ang ginawa po ng TWG natin, ma'am, number 1, gaps assessment. Ibig Okay. sabihin, identify muna namin yung gaps namin in terms of registry ng mga datos, Okay. manpower, kakulangan sa mga programa kasi hindi tayo makakagawa ng isang contextualized na ordinansa kapag hindi natin nalaman ang mga gaps natin. Oo. So, gumawa muna kami ng document ng gaps analysis namin. Okay. And then next, gumawa kami ng recommendations batay sa gaps na ito. And then po, lumabas din nagpalabas ng ordinansa ang LGU, Mental Health Ordinance natin. So, nung lumabas yon, ang ginawa po namin, gumawa kami ng recommendations na ma-edit natin yung policy na yon. And then, nakapag-meet po kami with the councilors na involved doon sa policy na yon para ma-discuss yung amendments natin. So, tapos na yon. Pero sabi naman namin sa TWG, habang gumugulong pa yung policy making natin, kailangang on the ground, gumugulong na rin yung mga gusto nating programa. Yes. So, simultaneous siya. Hindi natin hihintayin na matapos yung readings ng ordinansa bago tayo kumilaw. So, habang gumugulong po yun, nakapag-heads assessment na po tayo. Yung CHO natin, nakapag-hire na po ng psychologist nila para po sabay na gumugulong. Opo. Doc, balikan muna natin dito na may na-mention kanina sa Apo. sa bullying sa school. Usong-uso kasi ito. Mhm. Paano ba natin ito halimbawa may mga cases ng bullying, witness ang isang estudyante. Paano yung proseso ng pagpaparating sa inyong office po? Okay. So, actually, hindi siya kailangan dumiretso agad sa division kasi sa school level pa lang, meron na po tayong coordinators doon na Okay. equipped and capacitated na i-address itong mga ito. Kapag lumala po yung lagay or hindi na po ma-handle ng school, doon po tayo doon po yung coordinators natin sa paaralan at yung principal natin ay magre-report sa division office kasi sa division, hindi na amin yun hindi na sa school health section yun. Meron tayong youth formation unit Sa schools? sa division natin. Okay. So, sa kanila po nagre-report para po ma-address yun. Okay. Thank you, Doc. No? Doc, bilang specialist po ng dito sa mental health, ano naman po ang inyong maipapayo sa mga taong may matinding pinagdadaanan o mga kapamilya o mga kaibigang may sakit sa pag-iisip? So, hindi po ako specialist, mama. General practitioner po ako na na-expose lang sa mental health work. Opo. Okay. So, ang payo po, una po sa mga taong may kapamilya na may mental health condition, importante po na may open eyes and open ears tayo para mapakinggan po natin sila at mahabang pasensya. Sometimes kasi sinasabi natin, ang annoying nila, ang dami ng problema, umiiyak. Parang sure enough, sige, kung annoyed ka, okay, annoyed ka. Pero iba kasi yung mas naiintindihan mo yung konteksto nila. Oo. So, importante na may willing heart, willing eyes, and willing ears na makinig sa mga hinaing nila. Huwag nating i-invalidate yung struggles nila kasi kanya-kanya tayo ng reaction sa mundo. Iba-iba yung reaction natin sa stressors natin. So, huwag po nating i-invalidate yon. At talagang minsan kasi
ang daming reluctant na pumunta sa doktor. Ako naman pinapayo ko sa mga pasyente, ganito, kapag nag-last na siya ng 1 week or 2 weeks, tapos feel mo dysfunctional ka na, hindi ka na nakakabangon, hindi ka na nakaka-school or nakakapag-work, seek professional help. Kasi kailangan mo na ng either cognitive and behavioral therapy or medication, no? So, wag maghiya, ginaganon ko. So, pwedeng ganun din po yung ipayo natin. Watch our language, no? Minsan kasi invalidating or insensitive yung language na naririnig nila from us. And also for our patients, kailangan nating ma-inculcate sa isipan natin na kapag meron kang mental health problem, hindi ito kabawasan ng pagkatao natin. Dati kasi sinasabi na baka sabihin nilang baliw ako. Oo. Pero reclaim it at it's a diagnosis at hindi mo kasalanan yan, hindi yan kabawasan ng pagkatao mo. I myself, nagkaroon ako ng anxiety disorder last year when I took the boards at nagsik ako ng professional help. So, importante din talaga yun. So, kaya nga sinasabi ko kanina, ma'am, ang basis talaga ng health natin, community empowerment. Kasi kapag hindi po empowered yung mga pamayanan, yung mga komunidad natin, down to the sitio level or purok level, hindi nila alam kailan sila magsisik help, hindi nila alam feeling nila may kabawasan yun sa pagkatao nila at hindi nila alam how to react to others who have these conditions. So, through and through, more than the responsibility ng individuals with these disorders or individuals surrounded by individuals with these disorders, mas responsibility siya namin. Mas responsibility siya ng Estado to make an enabling environment where communities can be empowered enough. Dok, saan naman po yan lang yung mga kapatid nating nagsasuffer ng depression, na may mga mental disorders, saan sila pwedeng mag-seek ng medical attention? Okay. Kapag medical attention po, at first pwede po muna sa CHO, no? So sa City Health Office natin, meron tayong diyang I believe doctors na makakapag-assess. Okay. Meron na rin po tayong psychologist. Tapos, kapag feel nila kailangan na ng psychiatric evaluation talaga for medications, makakapag-refer sila. Okay. Pero kapag kulang sa pondo, I think hindi kasi ako city employed I think may assistance po yung CSWD natin kapag medyo kulang sa pondo. But hopefully soon makakapag-hire sana tayo ng psychiatrist or at least establish a MOA with the psychiatrist para po mas accessible, no? Hindi lang psychiatrist but clinical psychologists as well. Kasi yung clinical psychologists natin nakakapag-provide din sila ng psychotherapy for these individuals. So, actually, pwede din pong pwede nga pong mag-umpisa kayo sa barangay health center nyo, tapos sila na bahala mag-refer sa inyo sa CHO para hindi na kayo lumayo pa. But hopefully po, ma'am, after the ordinance, ang gusto po natin makapacitate din down to the barangay level, no? Yung mga manpower natin para makapag-provide ng mental health services na fit din angkop sa kanilang kakayahan at sa kanilang educational background, etc. Yung mga estudyante naman, Dok, kayo na bahala mag-endorso niyan? Or kayo? Sa amin po, nakukuha siya ng ating school mental health coordinator and then i-refer sa ating guidance counselor. So, sometimes kasi yung distress pa lang, kung hindi pa siya diagnosis or hindi pa siya dysfunctional, may times na kaya siyang sa counseling muna. Hindi naman kasi pwedeng palaking gamot agad no? Yes, So, may mga times na kaya siya sa counseling pa lang. And then yung guidance counselor natin, if feel niya na hit na ang wall at kailangan ng iangat, sila po yung direktang nagre-refer po. So, sa CHO or ang partner po namin last time ay provincial SWDO for assistance po. Yes. Kailangan nila yan. Kailangan po talaga kasi bukod sa mahal yung therapy at mahal yung gamot, no? So, mahabaan yun. So, kailangan sustainable talaga siya. So, yun po yung sistema namin. So, kami sa division office, nagko-collect na lang kami ng datos kasi on the ground sa schools natin, capacitated po yung ating school mental health coordinators, PFA providers, and our guidance counselors. Dok, ang sarap pa sana ng usapan natin but we are nearing, sabi nga nila,
oras di peligron. But before we end, Doc, siguro parting message nyo sa ating mga magulang, mga kabataan dito sa Coronadal City, and of course, sa ating mga policy makers para ma-address naman po itong problema sa mental health. Okay po. Para po sa mga magulang, kailangan nating ma-realize na it's 2023, no? Yes, so, The way our generation coped with stress in the past years or in the Iba. past decades, iba sa generation ngayon. At hindi po ang mga kabataan natin yung mag-a-adjust sa atin. Tayo po ang mag-a-adjust sa henerasyon nila. Kasi time is ever-changing. No? Kailangan Yes, natin oo. i-accept yun. So, we need to have open eyes, open ears palagi, open hearts. Mag-attend po tayo ng mga parenting seminars natin para Okay. ma-update po tayo kung paano talaga yung tamang handling. At seek help kapag kayo rin ay may problema. No? So, ang laking responsibilidad nun. Sa mga kabataan natin, hindi ako mag-impose ng responsibility sa kanila kasi hindi nila kasalanan na lumaki sila sa ganitong mundo. Kasalanan ng henerasyon natin yun, na naging ganito yung mundo natin. So, wala akong responsibilidad na i-impose on them. Ang gusto ko lang sabihin sa kanila, know when to seek help, surround yourselves with good friends kasi social animals tayo. Sometimes kasangga lang yung kailangan natin. May mga ganong pagkakataon. Hindi kabawasan ng pagkatao kapag may mga ganito tayong problema. So, kailangan ma-open up natin ito. Okay. Sometimes kasi kapag walang pamilya, hindi nila nakikita yung pamilya sa tahanan nila, naghahanap sila ng pamilya sa ibang Sa lugar labas, tulad na oo. lang ng paaralan. To our policymakers, I think in general na lang, I personally believe that the goal, the way to a healthy society is just social justice. That's just it. And a society with social justice is a society with free healthcare, free education, free housing, a minimum wage that is more than livable, a society where there is no contractualization, a society where everyone has job security, has good employment, has good roads, has a society where farmers own the land they till, a society where workers' rights are being respected. This is a society with social justice, and if we achieve that society, we can have a healthy population. Okay. Well said, Doc. Thank you very much. Sa ating guest today, si Dr. Omid Shamard, ang Medical Officer ng School Health and Nutrition Program ng DepEd Coronadal City. Doc, thank you very much. Thank you very much for having me. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.